the Cabrera impeachment complaint sufficient Kapal ng mukha nito. Sana man lang bago mo man ng dinesisyonan niya, nagbayad ka man ng utang. Kapal ng mukha nito. Bayad-bayad din ng utang, te. Mahal-mahal ng relos, mahal-mahal ng mga diamante. Paano ka nakakatulog na mahimbing yan? Knowing na malaya yung asawa mo dahil sa mga Duterte, dahil sa galing ng mga abogado ng mga Duterte. Tas may utang ka 8 milyon, di mo pa binabayaran. Tigas ng mukha, ah. Magandang araw mga banateros. Eto na naman, nandito na naman. Buhay na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Lahat ng mahihilig sa fake news dito manood. Ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso, ang vlogger na wag nyong ididimanda, mapapahiya kayo. Kasi lahat ng sasabihin ko rito ay walang katotohanan. Boss D at your service. Kamusta ang mga buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong fake news na naman ang ipapakalat natin. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamuning, sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, bangag, batak, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, membro ng sindikato ng kuratong baliling sa gobyerno, mga mandarambong, mangungupit, manguumit, magnanakaw. Mga engkanto, masamang tao, masamang espiritu, mga demonyo, satanas, hudas, barabasesta sa gobyerno. Kamusta naman ang buhay-buhay? Eto na naman. At nakita nyo naman, ang ganda-ganda ng t-shirt ko. Ayan na. Meron na tayong t-shirt, Banateros for Sara Duterte. Approved ni Inday Sara. Yang niyan. Yan, ang ganda. Hindi ba? Saan ka pa? Approved ni Inday Sara yung design na yan. Itim. Dahil itim ang kulay ng protesta at ang ibig sabihin ng itim ay bringing back the power to the people. Siyempre, merong araw, merong bituin. At ang signature kamao ng mga Duterte, ibig sabihin niyan, laban. Laban lang mga banateros. Yan na. Makakakuha kayo nito at saka ng sombrero. Basta kayo ay nakasubscribe sa channel na to. Nakasubscribe kayo dyan sa Boss Dada 2.0. At nakasubscribe kayo sa dalawang Facebook page natin. Dalawa lang yan. Hindi 3, hindi 4, dalawa lang. Lahat ng ibang mga Boss Dada dyan na nagpapanggap, mga mga hindi totoo yan. Kaya tingnan nyo yung yung page natin na isa, yung dalawa kami ni Inday Sarang picture, tapos yung isang page yung si Mr. Clean. Ayan na, Boss Dada TV. Follow kayo sa mga Facebook pages natin, sa dalawang YouTube channel natin. Tapos ayan na, mamimigay tayo ng Inday Sara t-shirt. Ngayon pa lang, ikampanya na natin bago pa ma-impeach. Anak ng tinapay. Nako, marami tayong pag-uusapan ngayon dahil ngayong araw na ito ay lumagpas na, nakalatawid na. Sufficient, informed, and substance yung kaso ni Inday Sara, yung impeachment niya. Ay, tangina nyo. Akala nyo naman nakakatakot kayo, mga bopols kayo. Tingnan mo naman. Saan ka naman makakita ng ganitong sitwasyon? Pumirma ka sa impeachment ni VP Sara noong 2025. Tapos, ikaw din ngayon yung isa sa mga bumoboto para sa impeachment ni VP Sara. So, ine-expect na ba natin to? Oo naman, ine-expect na namin yan. Kasi nga, hindi ba sinabi nga natin yung impeachment kay Bongbong Marcos, mga bossing, yung impeachment kay Bongbong Marcos, pautot palabas lang naman nila yan para hindi na makapag-file ng panibagong impeachment sa kanya. So, kahit magnakaw siya na magnakaw ngayon taon na ito, next year pa siya pwedeng sampan ulit ng impeachment. Kaya lang, wala na magsasampa ng impeachment next year kasi 2027 na next year, magfa-file na ng Certificate of Candidacy, hindi pala. Magdedeklara na yung mga tatakbo ng presidente sa 2026 ngayon, sa December.
Oo, tas 2027, positioning na yan. So wala nang impeachment na magaganap niyan. So ano na sila, malaya na silang makakapagnakaw. Oh, tingnan nyo naman ha, tingnan nyo naman ha. Oh, bakit yung kay VP Sara lumusot? Ano lang ba yung mga isinampa kay VP Sara o yung articles of impeachment ni VP Sara? Puro kabalbalan. O sabi ko nga sa inyo, yung mga trabaho niya na siya ay DepEd secretary, hindi naman impeachable. Ang isang DepEd secretary, nag-resign man siya bilang DepEd secretary o di yung mga sinasabi ninyo ng mga nagawa niya nung DepEd secretary siya, isampan nyo yung kaso sa tamang forum. Pero yung i-impeach nyo yung isang VP dahil sa trabaho ng isang DepEd secretary, hindi. Kaya sasabihin ninyo, bakit? Magkaibang tao ba yan? Hindi nga, pero magkaibang posisyon yan, mga tanga. Tanginan nyo, hindi kayo nakakaintindi ng batas. Mga bugok. Hindi nyo naiintindihan na ang impeachable lang, Vice President, President, COMELEC Chairman, Ombudsman, Supreme Court Justices, yan lang po. Ang OVP ay ang DepEd, hindi yan impeachable. Ang appointing authority niyan, Presidente ng Pilipinas. O dahil Presidente ng Pilipinas ang appointing authority niyan, dapat kung ano man yung sinasabi yung kasalanan nung DepEd Secretary, kasalanan niyan nung appointing authority, which is yung direct na boss ng Department of Education. Si Bongbong, tanga. Pare-pareho kayong mga ulul. Pero ang hindi nyo alam, mga bossing, ang tatangan nyo talaga eh. Malungkot ba tayo? Hindi. Bakit tayo hindi malungkot? Hindi tayo nalulungkot kasi itong ginagawa naman nila na to, alam naman nila na hindi natululusot kahit sa Senado, hindi natululusot eh. Alam naman nila na hindi papayag ang taong bayan dito eh. Mantakin mo. Si Inday Sara, ang pinagkakatiwalaan. Actually, kahit nung sa lahat ng mga departamento, lahat ng mga secretaries sa gobyerno, nung siya'y DepEd secretary pa, siya yung nagpe-perform. Mantakin mo si Inday Sara yung nagpe-perform during nung mga surveys ng mga secretary ni Bongbong Siya yung pinakatiwala ang mga tao na nagagampanan niya yung tungkulin niya. Tapos, sinasabi nila na may mga ginawa siyang kabulastugan sa pagganap sa tungkulin niya. Kung siya na pinagkakatiwalaan ng tao may nagawang masama, di lalo na yung iba na mga hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Baka dapat sinisilip na din yung mga sekretary na yan. Si Inday Sara ang pinagkakatiwalaan na sekretary noon Kasama pa si Bongbong noon Sekretary din si Bongbong ng Department of Agriculture noon. Pero mas mataas pa ang performance ni Inday Sara nung siya ay Department of Education Secretary kaysa kay Bongbong na siya na nga ang presidente, siya pa ang Department of Agriculture Secretary. Lahat ng gawin niya masusunod dahil siya na ang presidente. Pero kita mo mas mataas pa rin si Inday Sara sa kanya during that time. Mga tanga talaga kayo. So ito pang pinaka nakakatawa rito. Gusto nyong ipa-impeach Vice Presidente ng Pilipinas. Ano ba trabaho ng Vice Presidente ng Pilipinas? Ang trabaho ng Vice Presidente ng Pilipinas antayin lang ang Pangulo na madedo para siya ang maging Presidente ng Pilipinas. So bakit yun siya pinapatanggal sa posisyon? Sasabihin nyo hindi ito sasabihin nyo na naman hindi ito politika. Paano hindi politika? Paano naging hindi politika ito? Kasi kung hindi politika ito, di sana hindi kayo dyan sa impeachment, hindi kayo nag-file ng impeachment sa kanya, di sana dinimanda nyo siya sa lahat ng korte ng Pilipinas. Politika yan. Kasi ang impeachment is politika. Ano ba kung ikaw ma-impeach, ano ba ang mawawala sa'yo? Makukulong ka ba pag na-impeach ka? Hindi. Pag na-impeach ka, perpetual disqualification lang yan at pagtanggal sa'yo sa posisyon mo. Ano ba yung posisyon na yan? Political. Kung political yung police position na yan at gusto nyo siyang patanggal sa posisyon na yan, tapos hindi na siya pwedeng tumakbo sa any positions in the government, anong tawag dyan? Di politika. Putangin na, mga bobo talaga kayo. Mga tanga. Pero mga bossing, ito, seryoso tayo. Kinakabahan ba kayo? Kinakabahan kayo dito sa na to? Alam ninyo, si Inday Sara, hindi yan kinakabahan. Ma-impeach siya o hindi, baka nga kung ma-impeach siya, matuwa pa siya kasi at least, salamat, hindi na ako pipilitin ng taong bayan na tumakbo sa mga posisyon. Salamat, magiging nanay na ako sa mga anak ko. Salamat, magiging mag-focus na lang ako sa aking trabaho bilang abogado. May law firm man sila. Salamat, baka gumanon pa yan You're doing her a favor. Pero
Kawawa naman ang mga Pilipino sa totoo lang. Kung may impeach si VP Sara, ang kawawa mga Pilipino. So tingnan ninyo, sino ang pinahihirapan ng Congress dito? Si Inday Sara ba o mga Pilipino? Siyempre mga Pilipino, mantakin mo Kung ma-impeach si VP Sara, mawawalan tayo ng chance na magkaroon ng isang leader na ipaglalaban tayo. So ibig sabihin, itong Congress na ito, pinapahamak tayong mga Pilipino. Huwag kayong magagalit opinion ko lang yan. Opinion ko lang yan. At lahat ng tinanin nyo, lahat ng mga comment section sa mga mainstream media na nagbabalita patungkol dito sa sa pag-andar ng kaso ni VP Sara, lahat yan. Lahat yan. Galit na galit. Pag tinignan mo yung mga comment section, pinagmumumura kayong lahat. Kaya tinatandaan namin ang mga mukha nyo, mga hudas kayo sa bayang Pilipinas. Kayong lahat na di umano nakatanggap kayo ng pera, mga magnanakaw kayo dyan di umano sinasabi nung mga ebidensya nung testigong 18 dating mga sundalo na karamihan sa inyo dyan nakatanggap kayo ng pera, ang kakapal ng mukha nyo Dito lang sa Pilipinas, yung mga magnanakaw di umano nagbibintang na magnanakaw yung isang tao at gusto nilang patanggal sa pwesto. Pero hindi tayo natatakot dyan. Bakit? Kasi tinan mo let's say for example, for the sake of argument, let us say VP Sara ma-impeach. Ano yung laging sinasabi ng mga magagaling na mga analyst sa Pilipinas? Galit na taong bayan Alam naman ng taong bayan na ginagawa ninyong lahat. Hindi ninyo makukumbinsi ang tao na na si VP Sara magnanakaw. Hindi niyo makukumbinsi. Malabo Malabo. Kami ilang beses na namin nakita yung tao na yan. Walang ni hint, katiting ng rangya meron sa tao na yan. Hindi ang katulad ni Benny Abante, kapal-kapal ng muka, naglalabas pa ng mga mamahali ng mga relo. Saan mo nakuha yan? Sa ikapo. Sa ikapo mo ba nakuha yan, yung mga mamahali ng mga relo mo? Kasi magkano lang man sweldo ng ng congressman, 300,000. Hindi makakabili yan. Simula nung naging congressman ka, hanggang ngayon, hindi ka makakabili niyan kung sa sweldo mo lang iaasa. O saan galing yan? Sa ikapo. Oo nga naman, kung ikapo yan, wala na kayong pakialam. Di ba? Pero anak ng tinapay kayo, nagpapakita nga kayo ng mga rangya. Tingnan niyo yung mga relo. Tingnan mo si Luis Tre. Kulang na lang yung butas ng ilong niya, lagyan niya ng mga diamante. Para magbuka siyang tao. Kapal-kapal ng mukha ni Luis Tre. May utang ka pa sa law firm nila Inday Sara, di mo binabayaran, tas ang kapal-kapal ng mukha mo. Di ba mga walang mga walang kaluluwa ito, mga kapalang mukha nito Ito yung mga kapitbahay ninyo na putang ina, kapag humihingi ng ulam sa inyo, ang gagaling. Pero kapag pagtalikod mo kung ano-ano sinasabi sa iyo. Yan mga yan. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo to na si Inday Sara, kung yan ma-impeach, sabi ko sa inyo, kahit si Mickey Mouse, itaas niya ng kamay ni Mickey Mouse, mananalo presidente ng Pilipinas yan. Sa galit ng taong bayan Kaya nga nila dinadaan sa ganitong proseso si Inday Sara. Kasi alam nila na hindi nila kayang talunin, hindi nila kayang kumbinsihin yung mga tao na mag-iboto si Inday Sara sa 2028. Yun lang naman talagang iniiwasan nilang gawin Kapit sa patalim na yung mga congressman na yan. Kasi alam nila na pag nanalo si Inday Sara, lahat ng mga kabulastugan nila, lalo't may mga ganitong mga testigol lumalabas, may mga ebidensya na tumanggap sila ng pera, putang ina, hahabulin talaga sila. Ni Inday Sara, pag nakaupo yan na presidente, lalabanan niya ng korupsyon, ng mga adik, kriminal. Sigurado ako, tsaka double time din ng Amerika. Alam nila na ang mga Duterte, hindi yan pro-Amerika So kaya talagang kumikilos ang lahat para talagang mawala si Inday Sara, because kung pag-uusapan lang yung taong bayan, kung pulso ng taong bayan pag-uusapan, kung bukas nga ang eleksyon, may nanalo na so di ba mga bossing, yan nga yung sinasabi natin. So kung let's say for example ma-impeach si VP Sara, sa tingin ba ninyo hindi eligible tumakbo si Basti Duterte sa 2028? Mga gago. Si Basti Duterte sa 2028 eligible na siya na tumakbo bilang presidente, nasa tamang edad na siya. At pagka na impeach si VP Sara, maniwala kayo, isang Duterte pa rin ang mananalo. So hindi pa rin kayo makakatakas. So akala ninyo pag napatanggal nyo si Inday Sara, nakatakas na kayo sa mga pananagutan ninyo? Hindi. Kasi ang papalit kay Inday Sara, Duterte din. At sigurado, kung gaano kayo hahabulin ni Inday Sara sa mga ginawa nyo sa kanya tsaka sa tatay niya, sigurado ako doble, triple, baka 10 ulit na mas hahabulin kayo ni Basti Duterte pag nanalong presidente yan. Mga tanga ba kayo? Bakit sa tingin ninyo pag na-impeach si VP Sara, mananalo na si Rizon Tiveros? Sa tingin ninyo pag na-impeach si VP Sara, mananalo na si Lenny Robredo? Mga ulul.
Lalo nyong ginalit ang Pilipino, lalo nyong pinanggigigil ng mga Pilipino. At dahil sa panggigigil ng mga Pilipino, maniwala kayo kahit yung kapitbahay nila BP Sara na labandera ang itaas niya kamay, mananalong presidente yan, ganun kagalit ang mga Pilipino. So hindi pa rin kayo makakatakas. O dead end na kayo. Kayong mga magnanakaw dyan sa kamera, dead end na kayo, maniwala kayo. Oo, kasi hindi na natin mapipigilan na sa 2028, Duterte ang magiging presidente, maniwala kayo. Oh, mas masakit ang ulo nyo kay Baste, ah. Mas masakit ang ulo nyo kay Baste. Kita nyo si Baste, mainitan ang ulo. Alam ba ninyo? Nasa 3 magkakapatid na yan. Sa 4 na magkakapatid na yan. Actually, 5 kaming magkakapatid eh. 5 kami. Ako, si Kitty, si Baste, si Pulong, at saka si Inday Sara. 5 kaming magkakapatid. Oo. Pero sa kanilang 4 na lang, wag nyo na ako isama. Sa kanilang 4 na magkakapatid, alam nyo ba kung sino ang Xerox copy ni Pangulong Duterte, Mayor Rodrigo Duterte? Si Baste. Si Baste, oo, alam ninyo, yan si Pangulong Duterte. Yung bahay niyan, katabi ng bahay ni Mayor Baste. Makikita mo kahit sa mga hand gesture, sa pagsasalita, talagang nakopya niya yan sa tatay niya. Oo, so si Mayor Baste Duterte young version ni Pangulong Rodrigo Duterte. Young version. Ibig sabihin, mas upgrade na version. Napakatalino ng tao na yan. At alam nyo ba kayong mga bugok kayo, si Inday Sara at saka si Baste Duterte, alam nyo ba na magkaiba ang kanilang political belief? Si Baste Duterte meron siyang sariling political identity. Alam nyo ba dyan sa Davao? Sa Davao, di ba mayor siya ng Davao? Wala kang makikita, maririnig sa mga tiga Davao na sinasabi na, kaya lang naman nanalo yan si Baste Duterte kasi anak ni Duterte. Oo, mahina naman yan. Hindi naman magaling yan eh. Oo, anak lang kasi ni Duterte kaya nananalo yan eh. Wala kang maririnig na ganun. Napakaganda ng ginagawa ni Baste Duterte sa Davao City. May mga nagawa si Baste Duterte na hindi nagawa ng ate niya. Yung ate niya may mga nagawa rin na hindi nagawa ng tatay niya. Pero si Baste may mga ginagawa ngayon na hindi nagawa ng tatay at saka ng ate niya. At ang ganda, ang peaceful na maintain ni Mayor Baste Duterte yung iniwan sa kanyang Davao City nung tatay niya at saka nung ate niya. At palakas pa ng palakas yun. Tingnan mo, ang Davao City ngayon nasaan sa pinakamayaman na probinsya or syudad sa Pilipinas. Pinaka-safe na syudad sa Pilipinas. Tingnan mo kung gaano ka-disiplinado yung mga tao. O dito sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, pag-alis ni Pangulong Duterte, pumalit si Bongbong, ang daming adik sa kalsada eh. Sa loob lang ng 3 taon, putang ina, nagbalikan lahat ng adik. Alam nyo ba, nung nawala si Pangulong Duterte, nawala si Inday Sara, si Baste ang humawak ng Davao, mas lalong humigpit sa Davao. At alam nyo ba, na magkaiba ang paniniwala ni Baste Duterte at saka ni Inday Sara. Magkaiba sila ng politika eh. Si Inday Sara, medyo politiko pa. Pero si Baste Duterte, hindi siya tradisyonal. Kakaiba ang isip niya at matindi mag-isip ito. Aktivista isip nito. Oo, napakatalinong tao nito. Si Inday Sara, magaling yan na leader, pero si Baste Duterte, kakaiba na leader. Hindi niyo yan hindi mo sila mai-spelling. So yari kayo. Alam nyo ba na si Inday Sara ayaw niya ng federalism? Hindi siya open to federalism. Alam nyo ba si Baste Duterte pro-federalism? Tangina nyo, yari kayo. Sabi ko nga sa inyo, kapag nanalo si Baste Duterte, grabe ang reform na gagawin niyan sa bayang Pilipinas. Humanda kayo. Mas masakit ang ulo ninyo. Baka itong mga congressman na mga pumirma sa pag-impeach kay BP Sara, baka sabihin nyo, putang ina, ba't pa natin pina-impeach to? Yari tayo, mas matindi yung pumalit. Oo, kasi yung mas pumalit, mas galit. Nakita nyo kung paano may pag-usap si Baste sa mga reporter sa dahig? Nagmumura. Utangin na yun, wala akong pakialam dyan. Ganun siya. Walang pakialam si Mayor Baste. Maniwala kayo. So, iba ang identity ni Mayor Baste, iba ang identity ni Inday Sara, iba ang identity ni Pangulong Duterte. Si Mayor Baste is a combination of Inday Sara Duterte and Rodrigo Roa Duterte. Kayong manda kayo. So, ma-impeach man si VP Sara, mga bossing, ma-impeach man si VP Sara, I am telling you, Baste Duterte will win. Will win sa 2028 and Pulong Duterte will also win as a senator sa 2028. Abangan niyo yan.
Kasi okay na ang okay na ang Davao eh. Oo, kasi si Rigo Duterte tinitrain na nila ngayon eh. So pwede na nilang iwanan yung Davao na yan sa mga susunod na generations ng mga Duterte. Meron ng sinusunod na na sistema ang Duterte. Parang San Antonio Spurs yan. Parang San Antonio Spurs yan kung mga mahihilig sa basketball dito si Greg Popovich. Greg Popovich is the system. So kahit sinong player ang ilagay mo doon sa system ni Greg Popovich, nagwo-work yun. Why? O kahit hindi naman kagalingan yung mga player, nagwo-work yung system. Bakit? Kasi nga, yun na yung ginagamit nila noon pa at yun na yung successful na system na ginamit nila noon pa. Ganun din dito sa Davao City. Meron ng system of government dyan. Oo, iano na lang yan. Yung innovation, yung innovative na pag-iisip na lang nung mayor na dyan, na pupunta dyan, na magiging bagong mayor dyan kung sakali man, ano na lang niya, i-improve na lang niya yun. So, Davao City is in good hands already dahil may mga next generation of Dutertes pa na na pwedeng mag-lead dyan. So, if VP Sara will get impeached, Basti Duterte, definitely, sigurado magkakaroon ng run, Basti, run. Akala nyo nakaisa kayo Akala nyo nakaisa kayo Hindi kayo nakaisa. Oo, mas masakit ang sasapitin ninyo. Ngayon pakinggan natin yung summary ng mga nangyaring kabulastugan diyan sa Congress kanina. Ngayon, huwag kayong magagalit Huwag kayong magagalit yung mga nanonood dito ng mga congressman na mga nakatanggap ng ng mga maleta Hindi ko sinasabi kung sino-sino mga 'yan. Pero huwag kayong magagalit. Ito ay aming opinion lang. Ito ay aming analysis. So, pwede namang mali kami, pwedeng hindi. Pero, sabi ko nga sa inyo, wala naman akong kwentang tao. Fake news naman lahat ang sinasabi ko dito. So, huwag kayong maniniwala sa akin. Pakinggan nyo itong nangyaring hearing kanina. Malupit. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na tinalakay sa komite ang isyu ng mali umanong paggamit ng confidential funds at ang video ng bise ng pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos. First, tingnan mo yun lang yung kanilang ibinibintang kay Inday Sara, yung nagbanta, yung sal-in daw niya na dating 8 million naging 14 million naging 88 million, something like that. Yun lang ang sinisilip nila. Tapos yung yung sinasabing notice of disallowance na wala namang reklamo ko Wala reklamo ko Actually, ang Office of the Vice President since 2023 hanggang ngayon 2025 at malamang 2026 nakatanggap sila ng unmodified opinion. Pinakamataas 'yun na na kumbaga parang na pag-acknowledge ng COA. So walang reklamo ang COA, walang sinasabi ang COA na may na-dispalcong pera, walang sinasabi ang COA na nagnakaw ang mali, walang sinasabi ang COA na mali ang paggamit ng confidential funds. Wala pong ganun walang ganun na nagaganap. So 125 million na ibinigay sa kanya, ang request niya is 200 plus million, ibinigay sa kanya ng December 20 plus na. So basta ang suma total, nagastos yung pera na yan sa loob ng 11 o 19 na araw. So December na ibinigay, August pa hiniling, December ibinigay, syempre ibinigay sa December, anong gagawin mo? Tititigan mo yung pera? Anong gagawin mo doon sa pera? Para itataya mo sa sugal para lumago? Siyempre, ibinigay sa iyo yung pera. Di gagastusin mo yung kung saan mo dapat gastusin yon according dun sa pagkaka-request mo sa Department of Budget and Management and Penology. Di ba? Ang nagbigay nun, Office of the President. In-approve ng Office of the President yon. Nag-apply si VP Sara. Kalakip yung mga proyekto na paglalagyan niya nun. At inilagay yun sa mga proyekto na yun. Mabilis nga lang yung pag-disburse. Mabilis lang yung pag-disburse kasi nga matatapos na yung taon. Malversation na kasi yan kapag hindi mo nagastos yung pera na yun doon sa paggagamitan mo at nasa iyo pa yung pera na yan, tapos na yung taon. Maling-mali yun kasi po ang gobyerno hindi naman dapat nagse-save ng pera yan. Dapat gumagastos ng pera yan para sa mga serbisyo. So yun lang. Tingnan ninyo yung mga yung mga inaakuso kay Inday Sara. Putang na, ang labnaw. Lumusot, form and substance. Samantalang yung kay Bongbong Marcos, yung kay Bongbong Marcos? Sabi nung kapatid, si Bongbong Marcos addict. Hindi man nagpapadrug test si Bongbong Marcos. So fit ba si Bongbong Marcos na maging leader ng bayan kung sabog siya? Yan yung isa. Pangalawa, siya pumirma ng pinaka-anomalyang budget ng GAA 2025. Siya ang pumirma niyan. Sa pinirmahan niya na yan, nandiyan yung mga ghost projects ng flood control.
O, ang masaklap nito, that's just 2025. May 2023, 2024. Ayun na nga. O, may mga corruption din nun. O, bakit si Bongbong na-absuelto sa impeachment na i-final sa kanya? Di ba, yung pagtatransfer nila ng illegal na pagtatransfer ng pera. Yung pagbibenta nila ng ginto ng Pilipinas. Na hindi nila maipaliwanag kung nasaan. Nasaan na ba yung pera na yun na pinagbentahan ng mga ginto na yan? Nasaan na yan? Di ba? Oh, so yan pa lang eh. Yan pa lang talagang wala nang kapatawaran yan, mantakin mo. May maraming namatay sa ghost projects ng flood control. Ang dami. Ang daming nasira ang buhay, ang daming nasira ang mga kagamitan, ang daming nagbuwis ng buhay. Pero nakalusot sa form and substance yung impeachment laban sa kanya. O so dito, alam mo na talaga na ano na to, katarantaduhan tong impeachment na to. Oo, katarantaduhan ito. Papaanong may impeach or papaanong nag-proceed yung kay Inday Sara tapos yung kay Bongbong hindi. We are talking about billions and billions and billions and billions of pesos. O tingnan ninyo. Tingnan nyo O si Martin Romualdez, sinasabi ninyo na si Inday Sara lumaki yung kanyang yung kanyang assets for how many years? Ilang years yun? 2008 hanggang 2025. Ilang taon yun? Ang tinaas nung ang itinaas nung kanyang yaman, ilang taon? Meron silang mga negosyo, mayaman man yung asawa niyan. Yung asawa niyan, meron man silang mga law firm. So, 88 million yung naging net worth niya from, I think, 14 million. So, ang laki daw ng itinalon. Tingnan ninyo, si Martin Romualdez, kung gaano siya kayaman ngayon, gaano siya kayaman 3 years ago. Yung kay Inday Sara, pinag-uusapan natin, ilang mahabang panahon nito, ganun lang ang inakyat nung kanyang ganun lang ang inakyat nung kanyang salin. O yung kanyang net worth. 88 million. Actually, hindi 88 million yan. Oo, 96 million dapat yan. Bakit? Kasi nga may utang si Luistro na 8 million sa kanya. Kung binayaran sana ni Luistro yung utang na 8 million sa kanya, naging 98 million, 96 million sana yung net worth niya. Kayo talaga, Mga pulpul talaga kayo. Tingnan nyo, gaano kayaman si Martin Romualdez. Ilan billion na pera ni Martin Romualdez ngayon? Gaano lang siya kayaman noong siya yung naging congressman noong 2022? Ay, nung siya yung naging Speaker of the House noong 2022, biglang nag-triple yung niya. Naging at least 3 billion yata yung net worth niya. Ano nangyari yun? Hindi ba? Tapos sinisilip niyo yung salin ni Inday, hindi niyo sinisilip yung salin ni yung salin ni BBM tsaka salin ni ni Martin Romualdez. Tingnan niyo yung salin ni Sandro Marcos. Doon kayo magugulat. Tingnan niyo. Hindi niyo kami maloloko. Maaring maloko niyo yung mga anak niyo. Pero kami mga Pilipino, hindi niyo kami maloloko. Sir, mahihirapan kayo. Maniwala kayo. Mahirapan kayo. Even this impeachment, hindi nga natin alam kung ano mangyayari dyan sa impeachment na yan dyan sa Kongreso hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Pipirma pa ba yung mga pumirma noon? Pipirma pa ba yung mga yon? Malabo na yun. At kung sakali man, lumusot yan, pumunta yan sa Senado. Sa tingin ba ninyo? Enough? Enough yung numero ng majority para i-impeach si VP Sara? Do you think yung 2 Villar pipirma para i-impeach si VP Sara? Do you think yung isang Cayetano na nasa majority pipirma para ma-impeach si VP Sara? Ang pipirma dyan para ma-impeach si VP Sara mo sino? Si Ping Lacson, si Tito Soto, si Bam Aquino, si Rizal Ontiveros at saka si Kiko Pangilinan. Yun lang. The rest, hindi pipirma yan. So walang kwenta to. Maniwala kayo. At saka, sabi ko nga sa inyo, if ever matuloy ito, mapapahiya kayo lahat dyan sa Senado. Kasi 2023 pa lang, ready na yung legal team ni Inday Sara. Sabi nga niya, ang laki-laki noong binabayaran niya sa abogado sa paghahanda dito sa kaso na to. Ang tanong, handa ba kayo? Kasi maaaring dyan sa Kongreso, maaaring dyan dahil manipulated nyo yan, maaaring dyan okay kayo, malakas kayo. Pero doon mismo sa korte, pag nagdeliberasyon na, hindi na uubra yung mga statement nyo na ganyan. Nanunood ang taong bayan, ilalampaso kayo ng legal team ni Inday Sara. Putang ina, masisira talaga ang mga karir nyo. Masisira ang mga karir nyo sa politika. So political suicide talaga tong ginagawa ninyo. And meron pa kaming fallback. May fallback pa kami. Kung halimbawa man lumusot dyan sa Senado, yaang impeachment at ma-impeach si VP Sara, may fallback kami. Ano yun? Tangina, may Pulong Duterte, meron pang Basti Duterte na pwedeng tumakbong presidente sa 2028.
Utangin lang yan, wala kayong takas. Either or. Either or, wala kayong takas. Dito sa lahat ng mga kademonyohan na ginawa ninyo, sabi ko nga sa inyo, yung karma nyo, eto na. Kahit na ano pang gawin ninyong magic, kahit na ano pa yung gawin ninyong gamitin nyo lahat ng mainstream media, magbayad kayo ng mga vloggers para i-promote yung mga katarantaduang ginagawa nyo. Pagdating ng 2028, lahat ng itaas ni VP Sara, lahat ng itaas ni VP Sara, maniwala kayo. Lahat ng i-endorse niyan mananalo. Sa sobrang galit niya sa inyo. Sobrang galit ng taong bayan sa inyo. Lady at dating speaker. Papadalahan ng notice ang bise at may 10 araw siya para sagutin ang reklamo. Ayon sa kanyang kampo ay pinag-aaralan na ito ngayon. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel Emil Vicky, pinagbotohan na kanina ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang 3rd at 4th impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. The Cabrera impeachment complaint sufficient Kapal ng mukha nito. Sana man lang bago mo man ng dinesisyonan niya, nagbayad ka man ng utang. Kapal ng mukha nito. Bayad-bayad din ng utang, te. Mahal-mahal ng relos, mahal-mahal ng mga diamante. Paano ka nakakatulog na mahimbing yan? Knowing na malaya yung asawa mo dahil sa mga Duterte, dahil sa galing ng mga abogado ng mga Duterte. Tapos may utang ka 8 milyon, di mo pa binabayaran. Tigas ng mukha, ah. in substance. So ruled. Sa botong 54 yes, 1 no, parehong idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga ground for impeachment ng 2 reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito. Pagkamal ng unexplained wealth, if there's someone na merong unexplained wealth, mga Marcos yun. Meron silang ill-gotten wealth. Mga Marcos yun. Nagsoli na ba si Bongbong Marcos ng pera na ninakaw ng tatay niya? Nagbayad ba si Bongbong Marcos ng estate tax? Di ba hanggang ngayon wala pa yan? Si Martin Romualdez, sabi ko nga sa inyo, yung net worth niya ngayon sobrang laki na. Saan galing yun? Sandro Marcos, sumobra din yaman ngayon. Saan galing yun? Tapos kay Inday Sara, hindi nga umabot na 100 milyon yung net worth niya. Sinisilip nyo. Tingnan nyo magkano net worth niya ni Kokey ngayon. Si Kokey, yung sino ba yun? Yung mukhang cartoons. Tingnan niyo magkano net worth niya. Tingnan niyo magkano net worth niya ni Luistro. Si Abante, tingnan niyo magkano net worth niya. Wala. Sabi ko sa inyo, may hirapan kayo dito. Kayo lang maniniwala dyan sa mga pautot na pinalalabas nyo. Mga taong bayan, hindi eh. Si Inday Sara ang pinakamataas ang trust rating eh. Kung bukas nga ang eleksyon, 2 taon nyo nang pinag-uusapan lahat ng ito. Wala nga kayong bagong maibato kay Inday Sara eh. 2 taon nyo nang pinaiikot tong istorya na to. Hindi binibili ng tao. Parang si Pangulong Duterte lang yan, yung mga war on drugs, eklat ninyo, hindi binibili ng tao. Kaya nga inakyat nyo sa ICC dahil putang ina, alam nyo dito sa korte sa Pilipinas, hindi magtatagumpay lahat yan eh. Diba? So, sabi ko nga sa iyo, you cannot, ano ba tawag doon sa kasabihan na yun? Hindi pwede na parehas yung ginagawa mo and you expect a different result. Parehas lang resulta niyan. Kung hindi nyo nasira si Pangulong Duterte sa mata ng lahat ng mga Pilipino, mas lalong di nyo kayang sirain si Inday Sara. Wala siyang pinakikitang mga Richard Mille katulad ninyo dyan. Wala siyang pinakikitang mga mamahaling, mga alahas, mga diamante na katulad nung finoflaunt nyo dyan sa Congress. Paano nyo mapapatunayan na si Inday Sara nagkamal ng limpak-limpak na salapi kung ang sapatos niya Skechers? Kung makikita mo, itong suot niya na yan, putsang ina, makikita mo sa mga post niya sa social media, sa Lazada lang siya bumibili, sa Shopee lang siya bumibili ng mga gamit niya. Yung mga Louis Vuitton, nakita mo si Inday Sara may Louis Vuitton na bitbit? Meron si Inday Sara Louis Vuitton na basahan, puta ina, peke pa. Alam niyo yun, hindi niyo pwedeng mapaniwala yung tao. Kahit na pagsamasamahin niyo pa lahat ng mga bobong media, pati yung mga utak-ipis na mga vlogger, walang maniniwala sa kanila. Kayo lang naglolokohan eh.
Umiikot lang yung impormasyon na yan sa inyong mga tatanga-tanga, mga loyalista at saka mga dilawan. 32 million ang bumoto kay Inday Sara noong nakaraang eleksyon eh. At yung 32 million na yun, mas dumami pa ngayon. Walang hiya kayo. Alam niyo dapat ang binubugbog ninyo ngayon, ayan si Bongbong, kita mo, may plano siya para sa mga kababayan natin dyan sa abroad. Mamamatay na mga kababayan natin doon, minimisil sila, walang magawa yung gobyerno natin, tapos inuunan nyo itong impeachment kay BP Sara. Mga tarantado pala kayo. Sige, maghanap kayo ng picture. I challenge you, maghanap kayo ng picture na si Inday Sara merong suot na katulad nila nila Kimbo, nila Stella Kimbo, na mga mamahali na mga Hermes na mga bag na mga damit. Pakita kayo. Tangina niyan, paano naging magnanakaw yan? Sabi ko nga sa inyo, maniniwala ba kami na magnanakaw si Inday Sara? Ang napanalunan ko sa raffle nung nung Christmas party niya, Joy Liquid, Joy dishwashing paste, putragis yan. Makikita mo si Inday Sara doon sa Hague. Lang siya, naglalakad lang siya. Sabi nga niya nung nakaraan, nakausap namin siya eh. Sa susunod, mag-aarkila na siya ng bisikleta, magbibisikleta na lang siya. Saka makakita ng ganyan. Itinan mo sila Kimbo, pag lumilipad sa ibang bansa, putya, mga naka-business class, first class yung mga yan. Tinan mo, si Inday Sara, nakita mo na mayroong katulad nung kay Benny Abante na Escalade na milyon-milyon ng halaga. Escalade na bulletproof, mayroong ganun si Inday Sara. May chopper si Inday Sara katulad ni Romualdez. Tsaka ni Zaldico. Meron ba siyang private jet? Wala. So hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na magnanakaw ito. Ang ina niyan. Wala kayong may papakita na kahit isa eh. Na pruweba na namumuhay siya ng lavish. Mas matindi pa nga yung anak ni Rapi Tulfo. Yung anak ni Rapi Tulfo nagparty sa Las Vegas. Ang laki ng binayaran. Milyon-milyon yung binayaran isang gabi. Wala kayong makikitang ganun. Nakikita nyo si Inday Sara, pinapanood lang yung anak magbasketball. Wala kayong makikitang namuhay ang mga Duterte ng sobrang rangya. Wala, hindi katulad ninyo. Kaya nga sabi ko nga, di ba? When you point your finger at someone, yung tatlong daliri nakatuturo pabalik sa'yo. So kung itong mga congressman na ito sinasabi, sufficient in substance, magnanakaw yan. Yun ang gusto nilang sabihin. Lahat yan sila. Sino yung yung merong ngayon issue na nakatanggap ng mali-malitang pera. May natanggap si Inday Sara? Wala. Yung mga akusasyon nila, wala, puro hearsay. Yung mga akusasyon ng mga sundalo na dating sundalo patungkol sa kanila, may mga picture. May picture pa sa bahay ni Kimbo eh. Inamin ni Remulla na nakipag-cooperate talaga eh. Ang gobyerno at si Trillanes sa mga ICC prosecutors eh. Hindi ba? So yan ang natin, yan ang silipin ninyo. So hindi nyo na mapapaniwala taong bayan dyan. Sa kanyang salin at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga sa issue ng confidential funds. Si Madriaga ay kasalukuyang nakapiit dahil sa kasong kidnapping. They were instructed to turn over cash to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized? Meron ba siyang COE company employment? Meron bang ganon? Pirmado ni Inday Sara na tao niya yan. May ID ba siya ng security group ni Inday Sara? O meron ba siyang picture man lang, CCTV footage na nasa Office of the Vice President siya? Wala naman. Tsaka magnanakaw to. Kidnapper to eh. Itong mga sundalo na nagsasalita ngayon, ang mga lang yan, ang mga naging kaso lang yan, kaya discharge yan sa serbisyo. Lang yan, hindi lang sila nakabalik agad-agad. Hindi sila nakapag-report kaagad. Kasi yung iba sa kanila, nagkasakit daw yung asawa, so hindi sila nakabalik kaagad sa kanilang posisyon, sa kanilang pwesto. So yun, dahil doon, na-discharge sila. Walang mga ninakaw ito, walang mga pinatay itong mga ito, walang mga kinidnap itong mga ito. Tinanggal sila sa serbisyo dahil absent without leave. Hindi lang sila nakapasok, ganun. Awol nga eh.
Oh, so hindi na sila bumalik sa serbisyo, hindi lang sila nakabalik agad-agad sa serbisyo. So anong reputasyon meron itong Madriaga? Anong merong reputasyon itong 18 dating mga sundalo? Bakit itong 18 hindi natin pakikinggan? Bakit itong si Madriaga pakikinggan natin? Diyan pa lang Sabi ko nga sa inyo, wala nga kayong makuhang matinong pwedeng magtistigo kala Inday Sara Puro kriminal pa yung kinukuha ninyo Ibig sabihin, walang kwenta to. person para ma-directa naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair. a polluted fort. Kanina lamang ay nagsampa ng reklamong perjury si Vice President Duterte laban kay Madriaga kaugnay nito. Kinakabahan na siguro. Yan ang tingin ko, yung kampo ni VP Sara. Nung noon, hindi nila pinapansin. Tapos biglang kinasuhan na nila. O, di ba? O, ibig sabihin noon, baliwala lang kay Inday. Pero ngayon, kaya niya na kinakasuhan because she's not gonna take it sitting down. Okay lang ba yun? Na kayo lang opensa kayo ng opensa siya. Hindi nga niya kayo pinapansin Pero dahil papansin kayo ng papansin sa kanya, o di sige. Tapos ngayon, nagagalit kayo na dinimanda niya yung Madriaga. Ito pa ang isa. Kung halimbawa, meron ng court case patungkol dito sa tao na ito, laban sa mga testimonyo niya na gagamitin dito sa Kongreso, gagamitin din sa Senado para sa impeachment niya. Tama ba na mapag-usapan yun na may kaso na sa korte? O dapat ma-resolve muna ng korte yan bago nila pwedeng gamitin yan laban sa kanya? Talino si Inday Sara. Matalino si Inday. Matalino si Inday. Kaya lahat yan, ika-counter niya, maniwala kayo. Ba't sa tingin ninyo, kayo lang ang may alam? Meron lang naman kayong istorya. Meron lang kayong mga kwento. Alam nyo naman na mahina yung mga kwento nyo. Kaya nga dinadala nyo dito sa pampolitika na paraan pero tandaan ninyo, lahat itong mga ito, lahat ng mga inaano nila, binibintang nila kay Inday, nasagot niya na yan noon pa Nasagot na yan noon pa sa mga interviews pa lang nila. Pero ito nga yung sinabi ni Inday Sara, hindi namin sasabihin sa inyo kung ano yung depensa namin. Sige lang, alam na namin kung ano yung mga ibinibintang nyo sa akin. So kami, alam nyo na ba kung ano yung mga isasagot namin sa bintang ninyo sa paraan legal? Hindi, wala kayong alam. Bakit? Kasi nga, dinidedma ko lang kayo. Pero wag ka. Sabi ko nga sa inyo sa laro na ito, talo itong mga taga-Congress, talo yan. Why? Alam na, nakikinig, lahat ng mga legal team ni Inday Sara, tinitingnan na kung ano yung mga argumento at magiging argumento nila pagdating ng impeachment court. Parang ano yan, basketball lang din yan. Lagay ulit natin sa basketball. Kahit lagay natin sa boxing. Pero sa basketball, mas madali lahat ng play ninyo, kumbaga pati practice ninyo, pinapanood namin. Pati yung mga drills ninyo, pinapanood namin. Yung mga pagdidesign ng play ninyo, kung kanino mapupunta yung bola, kung sino yung titira, napapanood namin. So alam na namin kung ano yung galaw nyo. Alam namin kung ano yung pinagpapracticean nyo. At alam na namin kung ano yung gagamitin nyo laban sa amin. Eto tayo ngayon. Alam nyo ba kung ano yung gagamitin namin laban sa inyo? Yan ang maganda. Kaya nga ako somehow, okay din sa akin na na mag-push through ito. Okay din sa akin Bakit? Gusto kong mapahiya itong mga to gusto kong mapahiya itong mga to. Alam mo, ang pinakamasaklap na nakakahiya dito, kapag yan hindi nag-push through, o kaya kung halimbawa pumunta yan ng Senado, tapos mamatay yan sa Senado, tapos tatakbo si Inday Sara sa 2028, mananalo pa. Putang ina, baka magbigti itong mga to. Ay ko sa inyo, lahat itong mga to, putsang ina, magsisipaglipatan ng mga bahay lahat ito. Kasama sa mainit na tinalakay ang video na pinagbabantaan umano ng bise, ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang allegation na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wag mo na sabihin yung mga yan. Ikaw naman suntay Magkakaroon patuloy sila ng idea ba gumawa pa ng peking mga ebidensya mga yan pero judging on yung sinasabi nga nila na nagbanta siya, walang pagbabanta na naganap doon. Walang threat na naganap doon. Walang threat na naganap doon kasi conditional yun Pinaliwanag din yan ng mga magagaling na mga legal luminaries. Kung hindi sila nakikinig, pagdating ng Senate, mapapakinggan lahat yan. Wala rin maipakitang weapon procurement o
alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense. Well, again, ito naman kasi, hindi naman siya ibig sabihin may kasalanan na si VP Sara. Oo. Hindi ibig sabihin lang nito, magpupustro lang siya para makapagpresenta na yung team ni VP Sara ng depensa nila doon sa mga akusasyon nila. So parang sinasabi lang dito sa sufficient informant substance na ito na si VP Sara merong grounds para siya ay ireklamo ng impeachment. Maglalabasan pa rin naman ng ebidensya diyan. Maglalabasan pa rin naman ng ebidensya, pero kahit na naman anong ebidensya ilabas ni Inday, guilty na siya dito. Parang ICC lang 'yan. Pero pagdating ng Senate, which is yun na magdidinig ng kaso ng impeachment, diyan magkakaalaman. Kasi yung mga tao diyan, highly political talaga. Kasi nga national position yang ang Senado, ang constituency niya buong Pilipinas. At marami diyan mga re-electionist. Marami diyan mga re-electionist, sabi ko sa inyo. Kaya mag-iingat yung mga yan. At alam nila si Inday Sara, kaya nga ayaw nilang itakil yan. Kaya nga iniiwasan nila yan. Kaya nga nung pumunta yan sa kanila, inilibing nila yan. Because ayaw nilang mapunta sa kanila yung burden na yun. Kasi itong mga congressman na ito, wala naman itong mga karir na hanggang dyan lang man nga yan. Hanggang mga congressman na lang yan. Mayor, gobernador, paikot-ikot na lang yung mga yan sa mga posisyon na yan. Si Leila de Lima, hindi na nanalo senador Walang pag-asa yan para makakuha ng boto sa buong Pilipinas. So, walang pakialam itong mga to. Katulad itong Lawrence Defensor na to, na taga Iloilo. Iloilo yata to halimbawa, ito taga Iloilo. Ang konti lang, ang liit lang naman ng distrito niya. Kaya niya makakuha yung boto. Kaya makapalang mukha nito, okay lang sa kanya. Wala namang mga ito. Hindi na ito magiging mga senador itong mga to. Magulat pa nga sila. Baka yan si Suntay, maging senador yan dahil sa ginagawa nila kay Suntay. Di mamamatay na naman kayo sa inggit. Katulad nung nangyari kay Marcoleta. Hirap na hirap manalo si Marcoleta nun na maging senador, pero nakita ninyo yung performance na ginawa niya nung kinawawa siya ng Congress. 'Di ba? Nung kinawawa siya ng Quadcom, ano nangyari kay Marcoleta? Boom, ayun nasa Senado. Inggit ang mga kupal. Kasi yung mga yan hanggang diyan na lang yan. Wala nang future ang karir ng mga yan. Has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents, and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case, and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that... So, inaamin nila na conditional. Yung act lang. Yung act. So, dapat yan ethics lang. Anyways, okay lang yan. Walang problema yan. Sabi ko nga sa inyo Bakit? Sa tingin nyo, bakit nakabahan si Inday Sara dyan? Nonchalant si Inday Nonchalant si Inday. Wala siyang pakialam. Ang ganda-ganda pa rin niya. Ang papangit nyo na. Ikaw mukha ka ng labandera. Pero si Inday Sara, kita mo kahit walang ligo, putang ina, 10 ulit na mas maganda sa iyo yun. Apektado kayo si Inday Sara. Baliwala. Makikita nyo. Sa susunod, mayroon kaming isa pang interview. Makikita nyo, gaano kaganda si Inday dun. She said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Tiniyak din ng endorsers ng reklamo na mayroon silang ebidensya para patunayan ang alegasyon ng panunuhol laban sa bise. Iprinisenta rin sa komite ang ilang salin ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon itong unexplained wealth. To have a starting point, Madam Chair, the original salin 2008. Unexplained wealth, sinasabi mo kokey. Ikaw nga, hindi mo ma-explain bakit tinanggal ka ni Pangulong Duterte nun sa gabinete niya dahil alis ka daw ng alis. Pasyal ka daw ng pasyal. Ikaw tong immoral Ikaw tong corrupt. Ikaw tong mapang-abuso. Tapos ipinapahid mo sa iba yung pagiging mapang-abuso mo. Naknantokwa naman to. Is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. For 2008? 2008. So magto 20 years na? Tama ba? Magto 20 years na. Grabe Sa 20 years, sa almost 20 years,
Ganun lang ang tinaas ng pera ni Inday Sara. Putang ina, hindi nga magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, pag pinakita nyo to, matatawa talaga kayo eh. Kasi ibig sabihin, si Inday Sara hindi magnanakaw. Sa loob ng 20 years, ang tinaas ng ang tinaas ng assets niya, ilang porsyento lang? So, kung bibilangin mo taon-taon, ilan ba to? 88 to 18. Sige, bilangin natin. 18. Ano natin? 88. Hindi ko makuha yung formula. Basta 8 sa ilang years ba yan? Sa 16 years. Sabihin natin sa 16 years. Kung 18, ilan ang idinagdag ng ng pera niya taon-taon para abutin niya yung 88 million. So parang kada taon tumataas lang yung value niya ng 2 million, tama? O tumataas lang ng 3-4 na milyon taon-taon. Syempre may mga business ventures man 'yan. So i-compute mo sa 16 years, baka nga hindi kasi 16 yun eh. Di ba? Ano na lang natin? Divided by 16. 5.5 million lang? 5.5 million lang ang inaangat ng kanyang salin, ng kanyang pera, taon-taon. Paano malaki yun? Putangin na yan. Paano naging malaki yun? Sa loob ng 16 na taon, 5 million lang ang dumadagdag sa kanyang taon-taon na pera sa bangko. Putsangin na maliit yun. Hindi talaga magnanakaw si Inday. Kasi kung magnanakaw yung si Inday, taon-taon, halimbawa, from 2008 to 2009, nadagdagan siya ng 300 million. From 2009 to 2010, nadagdagan na naman siya ng 300 million. May 600 million na siya sa 2 taon pa lang. Yun, pagka gano'n, magnanakaw ka na siguro noon. Hindi ba nga pinakita yung kay Bongbong Marcos yung talon ng paglaki ng pera niya taon-taon. So ibig sabihin 2008 to 2020 to 2026, so that's 18 mas mababa pa pala. Mas mababa pa to kung 88 divided by 18. Kung mas mababa, 4 million lang itinataas ng kanyang kayaman taon-taon. Naknan po siya si Koki, gagawa lang ng istorya mali pa. 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang botohan, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 Wala na yan. Hindi na yan sasagot si Inday Sara dyan. Kung okay, Inday, di ako sasagot. Ba't ka pa sasagot dyan? Sasagot ka pa, napakabulok na yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, yan daw Congress, ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Ka pa sasagot, ka na sumagot dyan. Antayin mo na mapunta na Senate yan, doon ka na sumagot. Makikita pa nila ano argumento mo. Bayaan mo na yan, okay na yan. Kita-kita na lang tayo sa Senado. calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Sabi naman ng defense team ni Vice President Duterte, matapos ang desisyon ng komite, kanila raw susuriin ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso.
Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, ang susunod na pulong ng komite ay posibleng itakda sa April 8. Sa petsang ito kasi tapos na yung Holy Week break ng Kongreso at inaasahang nakapagsumite na ng pleadings. Ayan. Oh. Kabado ba kayo? Huwag kayo masyadong kabado. Masyado naman kayong kinakabahan eh. Huwag kayo masyadong kinakabahan. No? So ito, yung pag-file ni VP Sara kanina ng kaso kay Madriaga. Oh, ito pakinggan ninyo. Inireklamo ni Vice President Sara Duterte ng perjury. Si Ramil Madriaga ang nagpapakilala o nagpakilalang dati niyang security aide at inutusan umanong maghatid ng pera sa ilang personalidad. Ang git ng bise, hindi nagtrabaho si Ito atinan mo ha. Inutusan daw si Madriaga maghatid sa mga personalidad. Anong ebidensya meron si Madriaga? May picture ba siya? Picture, detalyadong ano. Katulad yung sa Marines. Yung sa mga Marines, dating Marines. Oh, may mga picture talaga sila. Oh, may mga maleta, binuksan, may mga pera sa loob. Sinasakay sa helicopter ni Saldico. Sa helicopter ni Saldico na sinasakyan din ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto. May mga ganun sila. Ito ba si Madriaga o meron? Pero siya, pinakikinggan. Pero yung 18 Marines, hindi. Bakit? Sino ba tinuturo ng mga Marines? Yung mga congressman. O, so sino ngayon ang totoong mga traidor sa Pilipinas? Madriaga sa kanyang mga naging opisina. Nakatutok si Chino Gaston. Sa Taguig Prosecutor's Office, naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte kaninang umaga laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang naging security aide daw ng bise. Ang sabi ni Vice President Duterte sa isang pahayag, kailangang panagutan ni Madriaga ang mga kasinungalingan at mga imbento niya na gusto raw manlin lang ng publiko. Actually, noon pa naman natin sinasabi kasi ito kay VP na wag kang pabayaan. Kasi pag pinapabayaan mo yung mga yan, mamimihasa mga yan. Oo, gawin mo yung mga taktika na ginagawa ni Trillanes na demanda kung kani-kanino. Gawin mo para abalahin mo rin sila. Inaabala ka nila tapos pinababayaan mo lang. So ito magandang ano to This is a working development. Oh, ibig sabihin si Inday Sara is ready na talaga siya na mahipagbakbakan sa mga buwakan ng ina nito. Oh, so Inday Sara is not gonna take this sitting down. So lahat ngayon ng mga nagkakalat na mga peking balita sa kanya, kakanain niya na ngayon. Tama lang naman yan, Madam Inday. Alam ko naman na sabi nga nila kapag ikaw ay nasa public office, hindi ka dapat balat sibuyas. Pero ginagawa naman nila sa amin. 'Di ba? Ginagawa nila sa amin, paulit-ulit nilang ginagawa sa amin kahit dismiss yung mga kaso, motion for motion reconsideration, mga ulol na 'yan. Oo, ano mo lang, sige, gawin mo na rin para abalahan kayo. Tama 'yang ginagawa mo na 'yan. Oh, it's a good sign na si Inday Sara na siya, palaban na siya. Dadalhin niya na lahat sa legal na paraan. Oh, tama 'yan, huwag ka na masyadong magsalita sa media. Kanain mo ng kanain para magtanda itong mga hayop na ito. From the ASPG, formerly the VPSPG, we have a certification from the Department of Education, and we also have a certification from the Davao City local government attesting that there has never been any Ramil Madriaga that was employed or otherwise connected with those offices. So, doon pa lang basag na yung storya ni Madriaga because in his affidavit, kung mapapansin nyo, he needs those connections with these offices for his allegations to be credible. For him to be in a position to say transport cash upon allegedly VP's instructions, kailangan niyang PSG siya, VPSPG siya, pero ang ebidensya malinaw, hindi totoo. Hawak daw nilang ebidensya laban kay Madriaga ang mga affidavit ng mga dating security officer ni Duterte na nagsabing di nila kilala si Madriaga at Ganda ni Inday, no? Mantakin mo, lahat ng congressman, binabanatan to si Inday, pero tinignan mo si Inday, putang ina, papangit sila ng papangit. Si Inday, paganda ng paganda. Ansaklap, bes. Ansaklap. imposibleng naging bahagi ito ng security group nila. November 2025, ginawa ang affidavit ni Madriaga. Isinumite niya ito sa ombudsman at naging bahagi ng ebidensya laban kay Duterte sa impeachment complaint noong 2025. Sa dalawang impeachment complaint na idineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice ngayon, kasama rin ang affidavit ni Madriaga bilang ebidensya.
Dito, sinabi niyang naghatid siya ng pera sa iba't ibang tao sa utos ni Vice President Duterte. Noong December 2022, inutusan daw siya ni nooy VP-SPG Commander Colonel Raymond Lachica na ihatid sa ilang lugar at individual ang mga duffel bag na may laman daw ng 30 hanggang 35 million pesos kada bag. Kabilang dyan ang isang mayor sa Laguna at isang dating kaklase ng Vice Presidente. Inutusan din siyang mag-iwan ng kotse na may pera sa loob ng Ombudsman parking compound. At nang ito, kaya namang gawin kahit sinong tanga eh. Kayang gumawa ng ganito. Ang tanong, kaya ba nilang patunayan yan? Oh. Basag na basag to. Umpisa pa lang to, basag na to eh. Yung pagkakadescribe niya pa lang sa sarili niya kung paano siya nakapasok sa bilog ng mga Duterte, ano na eh, sabog na eh. So wala ito. Sabi ko nga sa inyo, the fact na ginagamit pa rin ito ng prosecution, itong sinasabi nito ni Madriaga, ibig sabihin wala talaga silang ibang ebidensya na malakas kay Inday Sara. That's why kailangan nila ng public opinion na kailangan nilang sirain si Inday Sara sa Court of Public Opinion. Para baka sakali magalit ang tao sa kanya, hindi siya manalo sa 2028. Ito mga ganito, wala na to. Putang ina yan. Hindi magfa-fly to. Lalo na kapag inano ng korte to. Nakita ng korte na talagang nagsisinungaling yun. Ano pang gagamitin nyo dyan sa impeachment? Ilan na nga lang yung grounds for impeachment ninyo, nalalagas pa. Sinabi rin ni Madriaga na mula sa Pogo operations at drug dealers ang pondo ng Inday Sara is My President Pilipinas National Campaign. Yan ang pinaka-imposible sa lahat. Yung Pogo. Walang Pogo sa Davao eh. Buti sana kung saan damuka lang Pogo sa Davao, wala kang Pogo dun eh. Wala. Lalo naman sa drugs. Putsang ina, inuubos nga ni Pangulong Duterte lahat ng drug addict eh. Sabi ko wala to. Sabi ko nga sa inyo kahit sa dali mo yan diyan sa ilalim ng tulay. Wala maniniwalang tao diyan eh. Noong 2021 hanggang 2022. Pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment ang kahulugan nun or ang possible consequence nun is, for example, subvert yung will of the people kasi gusto mong tanggalin ang isang duly elected official ng bansa. Ang tanong ng abogado ni Madriaga, wala kaming sinasabing nasa payroll siya ng OBP o ng DepEd or ng iba't ibang government agency. Sinasabi niya talaga naging trusted person siya ni former. Bakit siya? Ba't di na lang si trusted person din naman ako, si Banat Bay. Trusted person din naman niya si Mans Carpio. Ba't di na lang si Mans? Ba't siya pa? Ano meron sa kanya? Tangina na gano'n siya ka-importante. Ngayon kung nga lang narinig yung pukin ng ilang Madriaga niya, wala yung pangalan nga niya hindi nga kilala ng mga Duterte supporter yan. Ulol na yan. Visit ang pucha. President Rodrigo Duterte and later on ipinasa sa anak kay VP Sara nga. So wala kaming concern dyan sa mga certification na yan. Hindi naman tayo nag-claim na talagang government employee na nasa plantilla si Mr. Madriaga. Sinasabi niya more on intelligence work. Yun lang, hindi nyo mapapatunayan to kasi kwentong barbero to eh. Kwento ng kriminal to eh. Tanginan yan, swindler yan eh. Sindikato yan eh, maniniwala kayo, anak ng tokwa talaga oh. Directly to the former president and to VP Sara. Nakakulong na ng ilang taon sa BJMP sa Bikutan si Madriaga sa kasong kidnapping. Kidnapper. Kidnapper na, barbero pa. Para sa GMA ayop talaga naman oh. Di ba? Papaniwalaan dyan. Huwag kayong masyadong pakinggan natin tong privilege speech na ito ni Erice. Ang ganda nito mga bossing. Pasok, Erice. Speaker, yesterday I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former secretary of justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po
na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. The funding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health. Itong mga sinasabi dito ni Erice, ito yung mga ginawang kahayupan ng administrasyon ni Bongbong kasama ang pinsan niya at 10 ng mga hudas dyan sa kamera. Ito yun. Tingnan ninyo kung gaano kagrabe ito versus kay Inday Sara. Kasi yung kay Bongbong na-dismiss. Pero yung kay Inday Sara, nag-push through. Tangina, di ba? Gaano kadetalyado itong mga sinasabi ni Erice na ginawang kahayupan ni Bongbong. And savings of our people, only to end up in those projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit, Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasalungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Paano ka didebatiin ni Sandro? Wala maalam yun. Wala maalam yun kundi mag-party. Mag-DJ na ganyan. Alam nun. Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker,
every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin na manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky, but that would already be an honorable life to live despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako po yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they ennobled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he ennobled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they ennobled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan, Secretary. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Iba-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa. Manluloko. Ganyan mambudol ang mga Marcos. Papabudol pa ba kayo? O katulad din sinasabi ni Erice, ako ba? Yung mga sinasabi ko ba kay Bongbong, nagpapalakas kay Inday? Hindi. Actually, si Inday tahimik lang eh. Ang nagpapalakas kay Inday Sara, sila mismo. Hindi sila nagtrabaho ng maayos eh. Tinatrabaho si Inday, pero sa bayang Pilipinas, wala silang nagagawa. Sabi ko nga eh. Meron silang plano para pabagsakin si Inday Sara, pero wala silang plano para sa mga kababayan natin na nasa Middle East. Lahat ng plano nila nakafocus sa pagpapabagsak kay Inday Sara. Wala silang plano para sa bayang Pilipinas. Wala silang plano para sa pagtaas ng anong gagawin nila pagtaas ng gasolina. Wala silang plano pagka may shortage ng ganito, ng ganyan, energy, bigas, agrikultura. Wala silang plano kung paano iuwi yung mga Pilipino doon na delikado sa ibang bansa. Pero kay Inday Sara, meron silang plano. Ganyan katarantado mga yan. So, ang nagpapalakas ba kay Inday Sara yung mga batikos natin? Tayo ba nagpapalakas kay Inday Sara? Hindi. Ang nagpapalakas kay Inday Sara is yung incompetence ng administrasyon ni Bongbong. Yung mga paghihirap na sinasapit ng tao
sa administrasyon ni Bongbong, yun ang nagpapalakas kay Inday Sara Duterte. The reason why Inday Sara is so popular, Pangulong Duterte is so popular and loved, kasi maayos yung ginagawa nila, maayos yung track record nila. No, itong mga ulul na ito, puros party ang ginagawa. Kala mo aga-aga pa mga lasing na. Na hindi nagsiservisyo sa tao. Saan ka naman makakita ng presidente naghahatid ng balita? Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo hindi mo naman sisitahin si Bongbong kung maayos siya Kung halimbawa, ginawa niya lahat ng mga ginawa ni Pangulong Duterte, ginandahan niya, naging maayos yung relasyon nila ni Inday Sara, nire-ready niya yung Pilipinas para pag yung transition nila ni Inday Sara, pag si Inday Sara na presidente, maging maayos, tuloy-tuloy yung progreso ng bayang Pilipinas. Bakit ka magagalit kay Bongbong? Hindi ba? Hindi palpak PhilHealth, ano ba yun? Yung Maharlika Investment Fund, pagbebenta ng ginto, Ghost Project, party-party, abroad ng abroad. Di ba? And the list of the things na ginagawa niya na hindi nakakatulong sa bayang Pilipinas goes on and on and on. Hindi natatapos, mga bossing. Litong-lito na tayo kung maglilista tayo ng lahat ng nagawa niya sa bayang Pilipinas. Hindi natin alam kung ano yung uunahin natin sa sobrang dami. So kung lumalakas ang Inday Sara Duterte, that is because dito sa kainkompetensan ng gobyerno ito, sa kabulastugan ng gobyerno ito, at sa sobrang kakurakutan nyo. Yun ang nagpapalakas ang mga Duterte, yun ang nagpapaalab sa puso, sa galit ng mga Pilipino. Mga hayop. Di ba? At dyan nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat, mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mag-like, mag-share, mag-subscribe. At kung gusto nyo ng ganitong t-shirt at saka sombrero, meron tayong sombrero. Sana ba yun? I-like, i-share ninyo itong video na ito at kailangan nakasubscribe kayo sa lahat ng mga channels natin. Mamimigay po tayo nito as soon as possible. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog, mga bossing. Maraming salamat po sa inyo. Hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Walang